Magandang araw, Eastern Visayas. Ito po ang inyong lingkod na si Sol Alarcon ng Philippine Information Agency Region 8 para sa isa na namang edisyon ng Suruswerte sa PIA. Live ngayon na mapapanood sa Philippine Information Agency Region 8 Facebook page. Simulcast na mapapanood din at mapapakinggan sa Action Radio DYVL Facebook page at radyo tuwing Webes alas 10:30 hanggang alas 11 ng umaga at mapapanood din tayo via LateNet 8TV 24 Cable TV. Ngayon ay makakapanayan po natin ang ating panauhin na walang iba kundi si Ma'am Lailani Hucano. Siya po ang Regional Focal Person ng EO70 ng DSWD Field Office 8. Magandang araw po Ma'am Lailani. Good morning everyone sa lahat ng mga taga-panood, taga-pakinig ng programang ito ng PIA. Sana lahat ay nasa mabuting kalagayan sa ngayon sa gitna ng pandemya. Bago natin kapanayamin ang ating bisita ngayon, pakinggan muna natin ang mga balita galing sa iba't ibang lalawigan sa Eastern Visayas. Hindi nagpahuli ang kapulisan sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Matt Aseo sa paghatid ng humanitarian mission na tinawag nilang Barangayanihan nitong Agosto 28, Sabado. Nabigay ng food packs, tsinelas, laruan at iba pa sa tulong ng Philippine Charity Sweepstakes Office, Pro HQ at Army. Namahagi din ng kapulisan ng yellowfin tuna, isda na madalang matikman ng mga taga-barangay dahil sa layo nila sa dagat. Nagsagawa din ang ESPPO ng Barangayanihan tree planting ng 200 na mahogani at sumali din ang mga residente ng Barangay Usmeña. Nang harana naman sina Police Corporal Nurumbaba, Patrolman Datay. Samantalang sayaw ang masayang bilang ni Nakikid at Arvin Buenafe, ESPPO dancers na Tears of the East at Fierce Movers. Nagsagawa din ng orientation ang kabataan kontra droga at terorismo sa barangay sa mga kabataan ng dalawang barangay. Layunin ng nasabing action field mission na maibisan ang takot at pagkabahala ng mga residente sa apektadong barangay kasunod ng nangyaring enkwentro ng Army at NPA malapit sa Barangay Usmeña nitong ika-16 ng Agosto. Matatandaang nagbigay din ng LGU Dolores Provincial Government, mga Eagles Club, OCD, Puno ng Buhay at iba pa ng mga food packs sa dalawang barangay ng nagdaang mga araw. Mula dito sa Borongan City, Nympha Quirante para sa Suruswertehan PIA. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginanap ang unang pagpupulong ng mga nagbalik loob na dating mga rebelde sa probinsya ng Northern Samar bilang isang kooperatiba kung saan ginanap ang kanilang panunumpa. Ang nagkakaisang Norte Hanon Agricultural Cooperative ay naorganisa na may 18 miyembro at ngayon ito ay lumalaki habang dumadagdag ang nagbabalik loob sa gobyerno. Naging panauhin sa pagpupulong ang representante ng Cooperative Development Authority at Land Bank of the Philippines para itaguyod ang kooperatiba at maging matagumpay ang tatahaking programa at proyekto pangkabuhayan. Matapos silang manumpa bilang mga opisyal at miyembro ng kooperatiba, sinabi ni Governor Eduang Chua na hindi na sila pangangalanan na former rebels bagkus sila ngayon ay farm workers ng probinsya kung saan sila ay tutulungan makapagpahanap buhay at mamuhay na may maayos na pangkabuhayan at payapa. Malaki ang pasasalamat na ipinahayag ni Reynaldo Ribay, ang presidente ng kooperatiba, sa walang sawang tulong at pagtataguyod na ginawa ng lahat ng ahensya ng gobyerno sa kanilang pagbabalik loob at nangakong tutulong para may kayat at ang mga kapatid sa bukid na bumaba dahil sa totoo ang pinapangako ng gobyerno. Aileen Lason Diaz ng PIA Northern Samar para sa Suruswerte sa PIA. Inilunsad ng Samar Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Glenn Oliver Cinco ang isang low-cost subsidized housing project na pinangalanang Pangarap na Bahay CPD ang aalalay. Ang proyekto ay nakatuon sa pagbibigay ng disente at ligtas na bahay sa 29 na napiling pamilya mula sa vulnerable sector. Isinagawa ang simultaneous groundbreaking sa mga munisipyo at syudad ng probinsya kasama ang mga city at municipal police stations at mobile force companies nitong August 30. Nataon din ito sa National Heroes Day na akma naman sa konseptong bayanihan dahil sa pagtutulungan di lamang ng mga kapulisan kundi pati na rin ng LGU, private sector at mga sibilyan. Ayon kay PD5, naniniwala siya na karapat-dapat na magkaroon ng disente at ligtas na pamamahay ang bawat pamilyang Pilipino. Wika pa niya, ang Samar Police Provincial Office ay laging handang tumulong at magserbisyo sa komunidad. Inaasahan namang maiti-turn over ang mga pabahay sa susunod na mga buwan. Para sa Suruswerte sa PIA, Goldemir Tabao ng PIA Samar.
Maliban sa printed learning modules, gagamit na rin ang radio-based instruction at computer tablets para sa kanilang mga leksyon ang mga mag-aaral sa mga eskwelahan na nasasakop ng Masin City Schools Division. Ayon kay Jocelyn Solana, City Schools Division Superintendent, inihanda na ang mga USB at ilang mga computer tablets para sa layuning mag-blended learning approach na bago pa man magbukas ang klase sa school year 2021-2022 ngayong September 13. Kasabay nito, ang Masin City Government sa pangunguna ni Mayor National Mercado ay nagbigay na ng 672 USB units na siyang lagyan ng leksyon para sa radio-based instruction mula kinder hanggang senior high school. Ang City DepEd Office naman ay gagamit sa 4 million pesos savings nito para ibili ng 800 units ng computer tablets kung saan tig-5 bata bawat grupo ang siyang gagamit sa isang tablet para pag-aralan ang mga leksyon na ituturo ni teacher, sabi ni Solana sa isang panayam sa kapihan sa PIA. Bong Pidalino ng PIA Southern Leyte para sa Soroswerte, PIA. Sa kabila ng pandemya, matagumpay na naisagawa ang 3 araw na Basic Journalism Training Workshop ng mga Barangay Public Information Officers noong Agosto 25 hanggang 27 na dinaluhan ng may 140 kalahok mula sa 8 lungsod ng probinsya ng Biliran. Layunin ng nasabing workshop na mabigyan ng kapasidad ang mga kalahok patungkol sa basic journalism at maging parte sa pagpapaabot ng makabuluhan, tama at napapanahong impormasyon at balita tungkol sa mga programa, proyekto, serbisyo at mga nagawa ng gobyerno, at pati na rin ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno laban sa COVID-19 pandemic sa pamamagitan ng iba't ibang plataporme. Naging matagumpay ang aktibidad na ito sa pakikipagtulungan ng PLGU Biliran, DILG Biliran, Biliran Province State University at Philippine Information Agency. Ana Marie F. Cagbay ng PIA Biliran nag-uulat para sa Soroswerte, PIA. Binuksan kahapon September 1 sa Tacloban City Engineers Gymnasium ang Tacloban City PWD Paralympic, isang sports competition para sa mga persons with disability o PWD ng lungsod. Ang nasabing kompetisyon na gaganapin sa loob ng 3 araw simula kahapon hanggang Biyernes September 3, 2021 ay may layuning linangin ang mga kakayahan at kagalingan ng mga PWD sa larangan ng laro. Kabilang sa mga laro ay ang chess na ginanap kahapon at iba pang athletic games tulad ng javelin throw, discus throw, shot put at running na nakatakdang ganapin ngayong araw sa Tacloban City Hall grounds. Samantala, gaganapin naman ang swimming competition bukas sa Pacific Point sa San Jose, Tacloban at ito ay susundan ng pagbibigay gantimpala sa mga nanalong maglalaro. Lubos namang nagpapasalamat kay Tacloban City Mayor Alfredo Romualdez, ang Pangulo ng Philippine Sports Association of Differently Abled Persons o PhilSPADA Tacloban Chapter na si Ginoong Raymond Gaspay sa suporta na ibinigay ng lungsod, lalong-lalo na sa pagtatalaga ng pondo para sa nasabing kompetisyon. Gemma Tabaw ng PIA Leyte para sa Soroswerte sa PIA. Umabot lahat sa 1,952,810 pesos ang kabuang sale ng mga producers na sumali sa 4 na araw na gawang 8 trade fair exhibit sa Robinsons na kung saan nalampasan nito ang 1.5 million sales target na pag-alaman kay Anthea Ivy Borbon Ancheta, Information Officer ng Department of Trade and Industry Region 8 na 33 producers galing Leyte, Samar, Eastern Samar at Northern Samar ang lumahok sa trade fair. Ang gawang 8 trade fair na nagtapos kamakailan lamang ay isang paraan ng DTI para masuportahan ang pagpapalaganap ng mga MSMS sa ating rehiyon at maipakita sa publiko ang mga native products ng rehiyon. 4 sa mga exhibitors ay mga LCAC beneficiaries. Ito ay ang Gimbanga Farmers Association, ang Kangkayas Sewers Association, Banuyo Agri-Farmers Association at PJ's Handicraft Manufacturing. 2 ang naging top sellers sa nasabing trade fair. Ito ay ang Alboco Food Industry and Northern Samar Indigenous Handicraft at Kuko Coir Processors Association. Para sa Soroswerte, PIA Solala. Okay. Ma'am, as regional focal ng EO70, ano po yung mga updates natin ngayon when it comes to the programs, projects, activities, at accomplishments po? Sa ngayon, bilang regional focal person ng EO70, isa rin akong social worker pala ng DSWD Field Office 8. So, sa ngayon, ang regional office ng Region 8 ay active sa pakikipag-ugnayan, sa pakikooperasyon sa Regional Task Force LCAC bilang isang miyembro na ahensya ng gobyerno. So, ang DSWD, meron niyang sa 12 line of efforts ng EO70,
miyembro ang DSWD ng Basic Services, ng PRLEC, ng Stratcom, at meron pang 3 na may miyembrohan nito. Pero hindi ibig sabihin na hindi kami sumusuporta sa anumang cluster. Lahat ng cluster ng line of efforts, sinusuportahan namin. So, sa ngayon, bilang representative ng DSWD, so aktibo kaming nakikilahok sa anumang mga meeting ng RTF, PWG, ng LCAC. So, kung ano yung mga activities na naka-line up, siyempre kasali kami katulad ng sa SUCBEM na cluster na nung kailan lang nagkaroon ng RCPD sa Catbalogan. So, isa kami doon sa nakilahok dahil ang na-assign sa amin na cluster ay yung women sector. So, nakibahagi kami doon sa Catbalogan. Sa mga basic services naman na cluster, aktibo rin kaming nakikilahok sa RCSP ng Philippine Army at ng PNP. So, sa mga serbisyo karaban, yung mga barangay na natatarget, nagkakaroon din kami ng mga sinasabing, nag-extend kami ng mga assistance. So, tinitingnan namin kung ano yung pangangailangan na sakop ng mandato ng DSWD. Ma'am, sa EU70, alam natin na may mga identified barangays po tayo. Under sa DSWD, mga ilan po yung mga beneficiaries natin ng mga barangays? Sa Region 8 kasi, 6 barangays ang na-target, isang province, yung Northern Samar, at 4 na munisipyo. So out of the 4 municipalities, 6 yung barangay na mag-i-enjoy or nag-enjoy na ng Barangay Development Program. So ang role ng DSWD doon ay yun nga yung sa more on the livelihood assistance kasi yun naman ang pangunahing rason kung bakit ang mga kapatid natin doon sa mga malalayong lugar, yung nga sinasabing GIDA area, yung mga hindi naaabot ng serbisyo ng gobyerno, yun yung mga tina-target. So, ang aktibo na programa ng DSWD na tumutulong o nakikiisa doon sa BDP ay yung Sustainable Livelihood Program ng ahensya namin. So, tinitignan muna yan. Siyempre, hindi naman kasi one time na bibigyan, ina-assess, ano yung pangangailangan, may proseso na sinusunod na meron mga sinasabing batayan bago maibigay yung assistance. So, dadaan sila sa proseso, mga social preparation, tuturuan sila paano yung mga simple bookkeeping na hindi yung pag nabigay yung livelihood assistance sa kanila, mauubos agad-agad. So, dapat yun umikot ang capital na binigay sa kanila. Kung anumang klaseng livelihood ang napili nila base sa pangangailangan nila. Ma'am, sa Region 8, alam natin na mga former rebels, yung mga beneficiaries natin, So, mga ilan lahat sila? Sa ngayon kasi, meron kaming, yung una pa yung sa San Isidro Leyte na grupo, so 262 yung na-serve namin doon. So, itong year na to, meron kaming, many-refer na naman sa amin ang Provincial Task Force Leyte, ICLIP na 27 sa Carigara. Pero hindi yun talagang puro taga-Carigara. Parang isang grupo sila from nearby municipalities. Mas majority lang taga-Carigara, kaya grinupo namin sila. So 27, saka 262, 200, ilan yun? 262 plus 25, 286. Lahat yung na-serve namin na former rebels. So hindi yun sinasabing isang lang, kumbaga, point of entry namin, mabigyan sila ng immediate assistance. So, kung dumating nun si President
Duterte dito, isa kami sa nag-extend ng assistance sa kanila ng tag 15,000 noon. Ano yun? Under sa basic services, meron kasing yung central office na fund na binaba sa amin para sa kanila. So, hindi lang yun doon nag-umpisa, nagtatapos. Ano pa lang yun, kumbaga simula, kasi meron pa kami sinasabing mga case management, marami pang programa na dapat sa kanilang ibigay. So, sa San Isidro, 2 beses na kami bumalik. So, ang nakapag-extend. So, ngayon, meron na namang susunod livelihood assistance program na para doon sa masustain nila kung ano man yung mga livelihood na meron sila ngayon, katulad ng vegetable, gardening, livestock, piggery. So, sa amin yun, magsusupport para pagpatuloy kung ano man meron silang project ngayon. Ma'am, may validation po ba na ginagawa ang DSWD sa mga gustong maka-avail ng mga program? Yung sa Validate na para totoo talaga silang mga rebelde. Sige, magandang tanong yan. Actually, hindi naman kasi yung DSWD, di ba, may mga walk-in clients, may mga referred clients na ina-assess ng DSWD. So, ganito yan. Sa EO70, merong qualification. Dapat meron silang JAPIC certification, meron silang ECLIP at social case study bago sila maging kliyente ng DSWD. So, yung JAPIC, yun yung sinasabing Joint Armed Forces and PNP Intelligence Committee. Parang sila yung certify na ito, legit talaga siya na FR. So, yung JAPIC, i-refer yan sa ECLIP. So, yun yung kung sa Leyte, Province of Leyte, kung sa Samar, so meron yung mga Provincial Task Force ECLIP. Sila yung magsa-certify, meron yung committee, iba-ibang membro ng ahensya rin. Tapos, pag meron na yan, i-refer nila sa social worker. So, kung MSWD o nasasakupan siyang Karigara, dapat yung Karigara may case study, social case study report nung certain FR. So, yun yung proseso bago maging FR, EO70 beneficiary siya. At least validated, baka naman kahit, so, kailangan ba ma'am na may presenta sila ng mga armas? Ano yan? Actually, iba yung focus namin sa EO70. Yung mga armas, di ba sa DILG yun, sila yung merong mga parang kung anong klase ng armas yung sinurrender nila, may specific siyang amount or depende sa quality, sa quantity, kung ilan ba. So, may certain amount yan, hindi ko lang kabisado. So, sa DILG yan sila yung nagbibigay niyan ng parang incentive. Parang kumbaga, yung PNP, kasi nga, di ba, whole of nation approach ito. So, hindi lang DSWD, hindi lang DILG, halos lahat ng ahensya ng gobyerno nagtutulong-tulong sa implementasyon ng EO70. Alam natin na mag-election na. So, as focal po sa DSWD ng EO70, ano po yung maisasuggest niyo sa next administration? Hirap ng tanong. Dapat ba ipagpatuloy pa rin natin ang EO70? Kung ako tatanungin, personal kong opinion, mas magandang ipagpatuloy. Kasi nga, naumpisahan na natin kumbaga, ako kasi, nung bago pa ako sa DSWD, hindi pa to FR, RR. Okay. Rebel returnees, ibang hindi under ng EO70. So, ano siya, hindi siya naging nasustain yung programa. So, ilang taon muna ang lumipas. So, nung 2019, nung pinirmahan yung EO70, doon lang nagkaroon uli ng pagkakataon na makaserve tayo doon sa mga FR. So, kung ipapagpatuloy ito, sabi mo nga, mag-election, yung susunod na mamumuno ng Pilipinas, dapat ipagpatuloy para maubos na. Kasi ngayon pa lang, nakikita na naman natin yung epekto ng EO70.
Kaya nga, di ba, maraming galit, maraming kumukontra. So, kung hindi magiging, sabihin man natin, ano yun, yung political, ni President Duterte ngayon, siyempre, hindi niya priority ang EO70. Pero kung maging kalinya niya, pagpatuloy kung ano yung nasimulan ngayon ng gobyerno, mas maganda. Para makita talaga ng mga kapatid natin doon sa mga malalayong lugar na totoo pala ang EO70. Kasi kung hindi tutuloy, babalik na naman tayo sa dati. Tapos, ganun na naman, gagamitin na naman ng mga kapatid din natin, kasi kapwa Pilipino rin naman yan, yung kahirapan, yung hindi sila naaabot ng gobyerno. Yun naman kasi number one na reason kung ba't nag-join sila doon sa organisasyon na yun. Kasi hindi sila naaabot ng gobyerno dahil nga ginagawa nila ng paraan para hindi makarating doon. So ngayon, nagawa na ng paraan, malapit na tayo nga, di ba, narating na natin yung pinakadulo ng isang lugar. So isang magandang pangitain na may epekto talaga, nagkakaroon ng resulta. Kung ititigil dahil sa eleksyon, maiiba ang mamumuno sa gobyerno, parang masasayang kung ano yung nasimulan. Ma'am, paano niyo ini-implement ang mga programs niyo ngayon? Alam naman natin na pandemic tayo ngayon. So, paano pa implement ng DSWD? Sa ngayon, isa rin kasi ako doon sa kasi ang DSWD may operation cluster. So, doon kami na bibilang yung unit namin. Ako yung head ng Community-Based Welfare Program under ng Protective Services Division. So, under niyan is isa yung Sectoral Program Unit. So, yung Sectoral Program Unit, yan yung nagki-cater ng mga kliyente, ng mga solo parent, yung mga vulnerable sectors in child, youth, PWD, women, and older person. So, under ng youth, marami ang programa dyan. So, sa family rin, isa yan, family pala, isa sa sector, no? So, yung sa family, marami ang under din yan. So, isa dyan na kinikater namin ngayon, yung solo parent. So, merong mga referrals from provinces kasi dinivide namin para ma-distribute equally yung pagbigay ng assistance sa mga probinsya ng Eastern Visayas. So, dahil sa pandemic, referral, ang nag-interview, nag-a-assess ng MFWDO sa LGUs, ipapasa dun sa, meron kaming SWAD-T, yung Social Welfare and Development Team sa kada probinsya. So, sila yung tulay namin papunta sa regional office. So, yun ang Ngayon naman, dahil pandemic, tumatanggap pa rin ng mga walk-in, pero nag-observe ng health protocols, yung social distancing, di papapasukin, walang mask, walang face shield, tapos hindi yung katulad noon na halos dikit-dikit. So ngayon, ginagawa ng paraan para masunod kung ano man yung hiningi ng pag-observe ng health protocol dahil sa pandemic. Hindi naman maiwasan din, Ma'am, na may mga magwa-walk-in din sa iyong office, sa inyong office. So, yun ang mga challenges. Ano mga challenges niyo aside from that, Ma'am? Sabi ko nga, yung sa community-based under sectoral program, dahil nandiyan yung mga iba't ibang sektor na siniservehan namin, yung katulad ng mga sa children. So, usual na mga cases na dumadating sa amin, yung mga gulo ng mag-asawa dahil sa custody ng bata. So, kung within Tacloban, nire-request namin yung client na pumunta sa opisina para doon mapag-usapan yung kung ano man yung gusto nilang kahihinatnan nung pinaglalaban nilang child custody sa anak nila. So, kung malala yung lugar naman, kasi region-wide naman ang serbisyo natin, so, kung available ang Zoom meeting or Google Meet, ginagawa namin ng paraan para
ma-meet sila at mapag-usapan through virtual online. Oo. So, yun na lang. Parang dahil nga walang ibang paraan. Kasi minsan yung lugar nila hindi pwedeng pumasok. Katulad ng Ormoc, ng Baybay. So, mas maganda para ma-address namin yung hinihingi nilang assistance sa amin through virtual meeting na lang yung ginagawa namin. So, doon, walang limit. Parang lahat naman na pag-uusapan. So, yung iba naman, PWD, nagre-request. Yung focal namin, yun ang pumunta doon sa area para maibigay yung mga wheelchair na ni-request. Based din yan. Puro yan ina-assess. Dumadaan lahat sa assessment bago kami magbigay ng assistance. Okay. Lastly, ma'am, ano po message niyo sa mga taga-Region 8? Sa akin, ang DSWD ay bukas sa lahat ng taga-Region 8 na nangangailangan ng assistance. Sabi nga, from womb to tomb kami. Minsan nasa tiyan pa lang, pinag-uusapan na, lumabas na, pinag-uusapan pa, minsan hanggang sa patay. Kasi meron kaming crisis intervention unit na nagbibigay ng mga assistance sa mga individual in crisis situation. So yung mga nasa ospital, namatayan, maraming assistance ang naibibigay ng DSWD. Based din yon sa pangangailangan ng kada kliyente. Kasi minsan pupunta sa amin, ito kailangan. Tapos pag inassess siya, iba pala yung pangangailangan. So, permanente, huwag kayong magagalit na ina-assess ng social worker na makakaharap ninyo. Siyempre, maraming katanungan din yan na proseso, lahat dumadaan sa proseso. Kahit pa sabihin natin may mga referral letter from congressman, from governor, ganun din yun. Ina-assess din namin. Kasi, siyempre, lalo na ngayon, di ba, yung COA, mainit yan sa, mata ng DSWD. Dito lahat dapat dumaan sa proseso at yung lahat ng requirements na hinihingi sa inyo ay dapat ma-submit. So, yun lang, ganun lang. Hindi kayo lalabas na kahit malang usap, serbisyo na yun ng DSWD na mabigyan kayo ng oras na makinig sa inyo. Yan lang. Ma'am, before tayo magtapos, ma'am, may pahabol lang akong question. Marami din po pa ngayon mga nagrereklamong mga biktima ng mga pangangabuso. Oo, number one din yan yung... Kahit na yung pandemic, ma'am, mayroon pa rin. Meron, mas marami nga ngayon. Kasi nga, di ba, yung nasa bahay lang, yung mga kabataan, kababaihan. So, meron pa rin, hindi sasabihin nawalan ng pang-aabuso. Minsan pa nga mismo sa pamamahay ng isang pamilya, isa palang miyembro doon, nang aabuso doon sa yun nga yung mga sa online. Tapos, dahil nga restricted, hindi makalabas, minsan naiiwan sila mismo doon. So, kaya hindi pa rin sabihin hindi nabawasan, nadadagdagan din ang aming mga kliyente sa center na kumbaga saan sila kinikater kung nire-refer na sa DSWD. Okay, maraming salamat mga kaibigan. Ito po muli ang inyong lingkod na si Sol Alarcon ng Philippine Information Agency, Region 8. Maraming pong salamat sa ating bisita ngayon, si Ma'am Lailani Hocano, ang Regional Focal Person ng EO70 ng DSWD Region 8. Ito po muli ang inyong lingkod na si Sol Alarcon ng Philippine Information Agency Region 8. Maraming salamat po at mabuhay ang Eastern Visayas.